Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po muli kayo? Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon po guys, meron naman po tayong bagong topic na pag-uusapan ngayon. Ito po yung tungkol sa mga kabataan ngayon. Kung i-compare natin sa mga kabataan noon na ano ba ang pinagkaiba nila. So yun, siguro mayroon din dito makaka-relate, mayroon din dito nakaranas ng ganitong buhay nila na talagang sinasabi nga ng ilan ay ang mga bata daw noon ay talagang pakipakinabang sa kanilang mga tahanan. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please paki-like ang video at paki-subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang notification bell para update ka sa mga bago kong i-upload na video. At pakipalo na rin po ang aking Facebook page, Kabayan Sam TV. I-research nyo lang, madali lang po. At paki-like na rin po para patuloy po tayong gumawa ng mga content. So ngayon guys, itong sasabihin ko ito ay base o based on my experience sa aking pamilya. At base rin to sa mga patutoo ng ilan, mga kwento nila na talagang ang mga bata noon ay talagang maaasahan sa kanilang mga tahanan. Bakit? Dahil nga po ay talagang tinuturuan sila ng kanilang mga magulang kung paano mag-asikaso sa kanilang mga tahanan, kung paano makagawa at makatulong. Kasi alam naman natin na ang ating mga pamilya noon ay busy sa trabaho, tapos pag-uwi nila, dapat pagdating nila sa kanilang mga tahanan, malinis ito at nakagawa na ang kanilang mga anak. So yun po mga kababayan, ang ginagawa nila base po sa aking experience, minamanis ito. Kumbaga kung meron anak siya na ang magulang 4 o 5 at ito ay simula sa 9 years old o 5 at pwede nang gumawa, makatulong, ay pinaghahati-hati na yung gawaan sa mga kanilang mga tahanan. Una, halimbawa, yung isang anak magbubunot, yung isa mag-iigib ng tubig kasi noong panahon po kasi ay malayo po ang malayo ang igiban ng tubig. At talagang minsan wala pang mga gripo sa barangay namin. Talagang ganun ang ginagawa, pinapaigib kami, kailangan mapuno yung banga, lahat ng mga lalagyan ng tubig. Ngayon ang nakakalungkot dito, kapag halimbawa, meron lang ang isang magulang, 2 anak, talagang kapag maraming gagawin sa kanilang bahay, talagang paghahati-hatian nila yan. Nakaisip, ano bang gagawin mo? Ikaw, ito, naka-assign ka dito sa ganitong gagawin, pagbunot, paglaba, paglinis. Pero ang schedule kasi ng babae, alam naman natin na dapat ang kanyang gagawin, maghugas. Pero kaya gawin niya ng lalaki. Ang ano lang, ang yung maglinis ng tahanan, yung bahay, tapos yung maglaba, magluto. Yun talaga naka-schedule yung mga babae doon. Ang karaniwan na talagang ginagampanan ng mga bata, mga lalaki, yung mag-igib ng tubig, magbunot ng sahig. Kasi noon ang mga sahig noon ay tabla, kumbaga kahoy. Ngayon kasi uso na yung simento. Tapos yung marami pa yung magwalis sa bakuran. Gawain din yan ng pwede, kaya din gawin ng mga lalaki yan, pero karaniwan na gumagawa mga babae talaga, nagwawalis, talagang busy lahat. Kaya pag uwi ng kanilang mga magulang galing sa bukid, ngayon po ay pagdating nila, maliwalas ang paligid, malinis, natutuwa na sila, lalo kapag mayroon na rin pagkain na maghahain na ng makakain nila. Yun yung kapaki-pakinabang ng
mga anak noon talagang dinidisiplina sila na maayos, tinuturuan kung step by step kung anong gagawin. O ikaw, ito ang gagawin mo ha. Dapat bago ka maglaro, tapusin mo muna yung gagawin mo. Di ba? Kaya ang ginagawa ko noon na based on my experience talagang tinatapos ko kaagad, binibilisan ko yung gagawin ko, nag-igib ako ng tubig, tapos pagkapuno ko na yung mga lagayan ng tubig, yung banga, yung mga galon, magbubunot na ako pagkatapos magbunot. Ano pa ba? Magwawalis sa bakuran. Pagka natapos ko na yun, libre na ako, pupunta na ako sa labas kasi malaya na ako dahil tapos na ang gagawin ko, hindi na ako papagalitan ng aking magulang dahil nga natapos ko ang mga gagawin ko, di ba? So yun yung kagandahan noon, talagang minamanage kasi kapag hindi mo ginawa yung inutos ng magulang mo, maghintay ka lang, may pamalo talaga. Di ba? Talagang papaluin ka, sasaktan ka kasi nga hindi mo sinunod ang inuutos nila. Dati naranasan ko noon yung hindi ako nakapag-igib. Ay nako, talagang kinurot yung singit ko. Nakakatawa. Tapos sininturon ako. Kahit gabi pinag-igib ako kahit malayo kasi nga wala ngang tubig. Dahil hindi naman katulad ngayon na talagang nandyan na yung gripo. Tapos, yun, disiplinado ang mga bata noon, talagang mayroon silang pakinabang sa kanilang mga pamilya. Talagang takot sila na hindi gawin yung mga inuutos sa kanila dahil nga alam nila na mayroon parusa na naghihintay sa kanila. So yun, noon, mayroon din disiplina ang kanilang mga anak sa pamagitan ng kapag may bisita, halimbawa may bisita yung magulang. Hindi pwede na ang anak palakad-lakad dyan, hindi pwede na andyan makikiupo, makikikwentuhan, hindi rin pwede sila sumabat sa bisita nila. Kailangan isang tingin lang, kailangan umakyat ka na, kung hindi magtago ka na, kung hindi umalis ka na kasi sila lang nag-uusap. Disiplinado ang mga anak noon. Dahil kapag hindi mo sinunod yung sinabi nila, na halimbawa may bisita tapos andyan ka nakikigulo, sinabihan ka na, kumbaga kinindatan ka na umalis ka dyan. Tapos hindi ka pa rin umalis, pag alis ng bisita, ayun na. Doon ka na papaluin, tuturuan ka na dapat hindi mo ginawa yung ganito. Susunod, wag mo nang gawin yon. Kaya bawat palo mayroon itong aral, mayroong tinuturo na wag mong gagawin yung ganitong gawain dahil hindi maganda yan. Tapos noon alam nyo, bawal yung walang, pag sinabi ng magulang na inutos nila, anak, gawin mo ito. Kailangan, pag sinabi nila gagawin mo kagad, anak, bili ka ng ng ganitong bagay, bibilhin mo. Hindi ka pwede tumanggi. Hindi ka pwede sabi, siya naman magtuturo-turo. Ay, hindi pwede. Talagang, pag sinabi, gagawin mo talaga. Walang anak noon na pag inutos ng magulang, anak, bili ka nga ng mantika. Wait lang, nay. Wala noon, wala pang salitang wala pang salitang wait. Ewan ko ba kung bakit nauso na yung salitang wait lang. Kahit yung 3 taon, natututo na magsalita na, wait lang ma. Yun yung ngayon talagang napakalaki yung pagkakaiba. Dahil ang anak noon talagang pag sinabi ng magulang, kailangan mong gawin, hindi ka pwede tumanggi. Kasi wala namang inuutos ang magulang noon na masama, talaga inuutos lang naman kung may kailangan sa kanilang pagluluto o anuman gagawin. Dahil hindi naman ang magulang noon siguro nag-uutos ng kasamaan kung bakit tatanggi ang anak. Kaya napakaganda ang disiplina ng kanilang mga magulang pagdating ng alas 8 o alas 6 pa lang, alas 7 kasi nga nasa bundok, tulog na, wala nang kung nasa barangay man, tulog na talaga. Wala nang maglalakad-lakad, kapag sinabi matulog, matulog. Disiplinado ang mga bata noon. Kaya ang mga nakaranas siguro nito ngayon
talagang masasabi ko na mag-iisip sila kung bakit ganito ba ang mga anak ngayon. Kasi napakalayo ng pagkakaiba. Yung mga anak noon at saka yung mga anak ngayon nung 20 nang tawag dito, millennial, tsaka yung 1990s o 1980s. Talagang mga anak noon takot sa magulang at talagang sinusunod nila ang kanilang magulang. Ngayon, sa ngayon naman, ang pagkakaiba ng mga anak ngayon at saka noon. Ngayon, alam mo na, ang anak ngayon yung sila pa yung sila yung nasusunod. Pagka pinahugas, mamaya na ma. Talaga yung pag sinabi na, anak, saing ka, mamaya na ma, wait lang. Talagang palaging naririnig sa tahanan sa bahay yung yung wait lang ma. Talaga, oh. Marami pa, alam niyo naman. Tapos ngayon, pag inutusan yung anak, magdadabog. Magdadabog, tapos mag manunuro ng iba. Tapos iiyak muna, maglulumpasay dyan bago sumunod. Pagka hindi ka magalit, yung mga bata ngayon, napakahirap talaga. Sabi ko nga, hindi ko naman yan pinagdaanan, hindi naman ako ganyan. Bakit naging ganyan yung mga bata ngayon? Pero sinasabi nga ng Biblia, kung atin din babasahin, kung tayo po ay mag-aaral ng sinasabi nga salita ng Diyos na sa huling araw daw, ang mga anak ay magiging masuwayin sa magulang. Kaya yun na nga, nagkatotoo na nga, ang mga anak sa huling araw, ang mga anak magiging masuwayin sa magulang. At mababasa mo yung sunod-sunod yan. Marami silang mga ginagawa. So ngayon, hindi ko masabi kung, iwan ko lang, siguro, may mga anak siguro naman ngayon na talagang matitino. Pero karamihan talaga ngayon, yung mga anak hindi mapakinabangan, hindi maasahan sa pamilya kasi nga, pag inutos, minsan pag uwi ng magulang galing sa trabaho, makalat pa rin yung bahay, hindi malinis, daming hugasan. Ito yung nakakalungkot. Halos ihagis mo na yung mga pinagkainan. Tapos, alam mo na mga kababayan, yung uso ngayon, yung cellphone, yung mga high-tech na mga gadget ngayon na doon na na-addict yung ating mga anak. Minsan hindi natin alam kung paano natin sila mapapatigil sa ganong sitwasyon kasi nga, yun na ang naging kahiligan ngayon sa panahon natin ngayon. Magbisi sa ganong mga bagay, maglaro o mag-cellphone, samantalang nagkakalat yung bahay. Siguro okay lang naman yung ganun kung halimbawa hindi ka mapigilan, mag-cellphone ka, pero unahin mo muna yung mga gawain sa bahay, yung pinapayo ko sa mga anak ko. Yun yung sinasabi ko na bago ka mag-cellphone, bago ka busy sa lahat ng gagawin mo, maglaro, kailangan unahin mo muna yung inuutos sa'yo ng magulang mo bago ka maglaro kasi wala nang iuutos sa'yo, wala nang magagalit ka sa'yo kasi tapos na lahat, di ba? Tapos mo nang gawin yung mga pinapagawa sa'yo. Hindi na magagalit ang magulang, nagsaing ka na, naglinis ka na ng tahanan, ng bahay, ng kusina, ng banyo, o nagbunod ka na, nagwalis ka na, naglampaso na, ano pa, nagtupi ka na ng damit, lahat ng inayos mo na. So, tuwang-tuwa ang magulang mo kapag ginawa mo sa mga anak natin o sa mga may anak dyan. Pero meron din namang mga anak talagang maayos yung talagang na sumusunod talaga sila sa kanilang magulang. Meron nga, halos magdamag. Dahil nga sa gadget natin ngayon, dahil sobrang high-tech ng panahon, talagang minsan nakapatay na yung ilaw, tutulog na tayo pala yung mga anak natin na magsiselfon pa.
Kasi minsan guys, dati kapag nag-i-edit ako, halimbawa may ina-upload ako sa YouTube, yung wifi, nakabukas pa yan. Pero kapag katapos na ako, ah, tinatanggal ko para tulog din silang lahat, walang magwa-wifi. Ngayon, may mga anak na mauutak, sinasabayan ako sa ginagawa ko. Kapag kapag hindi pa ako natutulog, nag-i-edit, tapos mag-upload pa ako. Pag natapos ko yan, makita mo, saka rin sila matutulog. At meron din akong mga anak na ah, para hindi magambala, nagpapaload ng sarili nilang load para tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa. So, talagang napakautak ng ating mga anak ngayon. So yun guys, ano ba ang experience mo sa iyong buhay, sa inyong mga anak? Kung kayo may mga anak na, ano ba ang masasabi mo dito sa karanasan ko o sa kwento ko sa inyo ngayon? At ilagay nyo lang po sa comment section at atin pong isa-shout out yan. Maraming salamat po sa inyong panahon at panonood. God bless you all at sana subaybayan nyo rin po ako sa sunod na ating mga video.